Ay mga kapatid, welcome back po sa Coach Haji Vlog. Okay po, nandito tayo sa isang location. Maganda. Maliwalas, maaga pa naman. Good morning po sa lahat at God bless po. Sa iba't ibang uri ng dako ng mundo, kung ano man, kung tanghali o gabi, magandang gabi po, magandang tanghali sa inyong lahat. Sana pagpalain po tayo ng Ama, ng ating Diyos na lumikha, kung ano man ang ating mga negosyo ay dapat lumago. At thank you po sa mga nanonood. Na-appreciate ko po sobra. Doon din sa mga nag-subscribe, thank you. God bless po. Sa mga hindi pa po nagsusubscribe, subscribe na po kayo. Kung mabigat naman po yung subscription, kahit na yung like na lang po at comment sa baba. Masaya na po ako doon. Okay na po ako doon. Salamat po. God bless po sa lahat. Sa inaabot ng programa ito na malit na channel lang po ako. Lagi ko namang inaamin po yun. At ako naman po hindi po ako sa isang party na kung basta bilang Pilipino, bilang isang tao, bilang mamamayan ng sambayan ng Pilipino, may karapatan din naman tayo magkomento at magbigay ng opinion at reaction. Ang gagawin lang po natin, reaction at komento po. O comment o action o reaction po pala. Sorry. Ganun lang naman po. Hindi tayo base doon sa yung bagay na ginagawa ko po, hindi po nagre-represent sa ibang tao. Okay? Hindi re-represent ko po rin sarili ko. Opinion ko lang po yun. Okay po, ang tatalakayan po natin ay tungkol sa yung maisog rally sa New York, bagamat late na pero at least, di ba? Tapos pangalawa, yung darating na midterm election ng 2025, bigyan natin ng konting opinion kung sino-sino talaga yung bigyan natin ng puwang yung mga tao na karapat-dapat na ating iluklok sa Senado o ano pa mang posisyon. Okay po. Simulan natin. Mga kapatid, yung maisog rally sa US, sa New York, nakita natin yung galing at talino nung paano pamamaraan, di ba? Kasi sinabay nila doon sa di ba, sa independence ata yun, di ba? Sinabay nila doon sa okasyon na yon, di ba? Ang kagandahan doon, di ba? Naging kuwan siya. Bagamat sa bandang huli sila bumukuman, pero naging matalino yung pamamaraan. Paano ko nasabing matalino yung pamamaraan? Di ba? Dinaanan nila yung program ng US Embassy na nagprogram doon. Philippine Embassy po pala, sorry. Doon sa mga kawani ng Philippine Embassy doon sa New York, di ba? Sa Amerika. Nagkaroon ng doon nagkaroon ng program. Yun ang doon ako na-amaze kasi una dinaanan nila. Bali yung mga marshal ng mga nakabarong. Napansin ko po, yun ang napansin ko. Parang gusto nilang pigilin yung pagdaan kasi pumunta sa may bunga, di ba? Pumunta sa may harap. And then, parang balisang-balisa, ba't dito dumaan to yung mga maisog na mga Pilipino sa Amerika. Tapos nagsasagawa sila ng programa doon. Tapos parang minamadali yung mga nakabarong, inaganon, di ba? Minamadali. Parang ang ganda ng setup, ang ganda ng pamamaraan nila Attorney Vic Rodriguez. Talagang dinaanan nila yung ginagawang programa doon na kinakantahan pa ng di ba? Yung pagmamahal sa bayan, di ba? Nakakakuan siya. Medyo kinilabutan din ako kasi sabi ko. Tapos yung isa doon, yung membro ng maisog, yung kalbo, yung maliit yung ang tapang Dito, sumama na kayo. Kaya nakakatawa na talagang naging successful po yung naging programa nila doon. Naging successful yung maisog rally nila sa pamamagitan ng ganun mga pamamaraan na isinabay nila doon sa pagdiriwang, di ba? Kaya nakakatuwa. Matalino yung pamamaraan. Kino-congratulate ko po si Attorney Vic Rodriguez, talagang magaling. Matalino yung pamamaraan nila. Paano sinagawa yan. Okay? Napansin natin yung pagiging pagiging kahit sa US, gising na sila, di ba? Gising na sa ganung pamamaraan, gising na sa panawagan. At ang nakakatuwa lang doon, di ba? Nakakatuwa. Bagamat ibang bayan, Amerika siya, sa New York, bagamat ibang bayan ang sinagawa ng maisog rally, pero nakita yung pagiging malaya sa pananalita, malaya sa pagmamarcha doon sa papanong panawagan dito sa atin. Yun ang nakakalungkot, di ba?
doon pinapayagan, dito ang daming di ba? Ang daming pamamaraan para wag matuloy yung mga tinatawag na ganyang freedom of speech, freedom kasi nasa saligang batas naman po yan, pero bakit ginagawa ng para wag matuloy, wag magdaos ng mga rally, karapatan ng mamamayang Pilipino yun. Doon ko napansin po yung kwan. Kaya sabi ko, kahit sa ibang bayan, sa ibang bansa o kwan, nagkaroon ng mapayapa naman po kasi yung mga pagrarally, nagkaroon ng mapayapang pagsasagawa ng sentimento ng bawat isa, di ba? Na ipahatid yung mga karaingan, na ipahatid yung kanilang mga disgusto sa pamumuno ng administrasyon nito. Ito'y bahagi ng tinatawag na freedom of choice, freedom of speech, di ba? Kaya hindi dapat pinagbabawalan, di ba? Bahagi naman yung karapatan naman natin. At isa pa, yung mga pasilidad ay pag-aari ng sambayan ng Pilipino pag dito. Samantalang doon nga sa Amerika, sa New York, di ba? Malaya sila nakapagsalita, malaya sila nakapagmarcha sa gitna ng kalsada. Yun dapat sana isagawa dito rin sa ating bayan. Ipatupad yung tinatawag na malayang pananalita, malayang pagbibigay ng mga opinyon, kontraman o pabor sa administrasyon na to. Dapat ganun, makinig, di ba? Dahil ang mamamayan na nagluluklok sa inyo, dapat pinakikinggan nyo yung mga taong nagsasalita ng against or pabor sa inyo, di ba? Makinig, di ba? Hindi, pag pabor sa inyo, sa kanyo papayagan. Pag against naman sa pananalita, against doon sa pulisiya nyo, di ba? Galit kayo o hindi nyo pinapayagan. Maraming mga alibi, maraming dahilan. Di ba? Huwag ganun. Maging patas lang, di ba? Para naman yung paggagamit ng mga pasilidad dito sa ating bayang Pilipinas, karapatan din ng bawat Pilipino na magamit yung bakit. Pag-aari nga po natin yun. Pag-aari ng sambayan ng Pilipino yun. Dapat huwag ipagkait, huwag i-oppress. Diba? Huwag pigilin. Yun lang naman ang kahilingan natin, di ba? Maging pantay-pantay, patas lang sa pagpapatupad ng batas na dapat doon tayo nakagabay lang. Di ba? Ganun lang naman yun eh. Huwag lilihis doon kasi nasa batas naman po yan. Nasa batas na malayang pananalita. Huwag nating i-oppress o huwag nating pipigilin. Bakit? Natatakot ba? Hindi naman dapat katakot. Dapat nagiging challenging nga po sa administrasyon na to. Di ba? Dapat nga nagiging challenging ito sa administrasyon para makita nila barometer nila kung gaano na karami ang nagiging against, di ba? O di wake up call do sa mga ginagawang mali, o di itama, di ba? Ganun lang naman tayo. Wag nating abusuhin, wag nating i-oppress yung mga sambayan ng Pilipino. Dapat nagiging wake up call po sa administrasyon na to. Maging negatibo man o positibo yung mga sinasabi, dapat makinig sa sambayan ng Pilipino dahil sila ang nagluluklok sa inyo. Kami po ang nagluluklok sa inyo. Lahat ng bagay na sinusweldo nyo, nagiging tamasa sa inyo, nagmumula sa sambayan ng Pilipino, kabahan ng sambayan ng Pilipino. Kaya sana makita nila yung kaganapan sa US o sa New York na ganun dapat. Maging malaya para hindi lumalala ang sitwasyon. Okay? Bigyan natin ng puwang ang mga taong nagsasalita. Bigyan natin ng puwang ang bawat damdamin. Di ba ganun lang? Maraming salamat po. Sana nabigyan natin ng opinion yun. Okay? Sunod natin yung kung sino-sino yung mga karapat-dapat o sino-sino yung mga pwedeng maluklok uli sa Senado, sa ano ba mang posisyon na kanilang tatakbuhan, maging mapanuri na po tayo mga kababayan, mga kapatid, maging mapanuri na po tayo. Pag-aralan na natin ang mga bagay na karapat-dapat. Lahat naman pwede, lahat basta maroon, di ba? Nasa saligang batas naman yan. Lahat ng kayang magsulat, magbasa, karapat-dapat, di ba? Karapatan niya na kumandidato o karapatan niya na tumakbo bilang ano pa mang posisyon yun. Dahil nandun niya sa saligang batas yan. Walang discrimination po kung sino ang karapat-dapat o sino man ang di ba? Pero bati sa ating nakikita sa kaganapan sa Senado, sa Congress, di ba?
sa iyang mahalagang institution na yan, maging aral na po sa atin. Maging ako man ay di ba? Hindi tayo, nobody's perfect nagkakamali. Pero sana ito sa darating na halalan ito, maging mapanuri na po tayo. Tingnan natin yung tinatawag na yung tao na pag ibinotom o inlukluk mo, hindi yung sunod-sunuran, di ba? Maging independent dapat lalong higit diyan sa Senado, minimension ko, di ba? Lalong higit diyan sa Senado kasi ko yan magaganda yung mga pulisiya diyan, di ba? Talagang batas ang pinag-uusapan diyan, kaya sana maging maingat na po tayo sa pagboto. Maging ako naman, nagkamali naman. Lahat naman tayo, wala naman tayong di ba? Suriin natin mabuti. Diba? Suriin natin mabuti. Pero sa ngayon po talaga, sa akin lang po ito sa akin lang po. Hindi ko po ito sinasabi sa iba. Ito pong napag-aral, napagkuhan ko, napagtansya-tansya ko, at napagmuni-muni ko. Diba? Halos siguro sa akin, sa party ko lang, hindi na talaga ako doon sa party ng mga tinatawag ng Sorry po sa mga idol natin, ng mga artista. Sorry po talagang siguro last na po sila siguro. Sa tingin ko last na sila yung mga nandiyan sa Senado ng mga artista. Sa tingin ko lang wala po akong sarili ko naman po 'yun. Sarili ko po opinion po 'yun, 'di ba? Sarili ko opinion yung kagustuhan ko na last na po talaga ako doon sa mga artista na nandiyan sa Senado. Diba? Sa La Jinggoy, sa La Ramon Revilla, sa La Juan, sa La Robin Padilla, yung mga artista diyan, 'di ba? Last na sila. Sa akin lang po. Ayoko na. Talagang kailangan ko ng ayoko na ng kasi napapansin ko doon sa mga at talagang nagagamit na yung parang naisa sa buhay nila yung pagiging artista doon sa kanilang trabaho, 'di ba? Katulad nung nangyari diyan sa Senado na doon kay Bong Revilla, di ba? Ako opinion ko lang po ito sorry idol Opinion ko lang yung mga bagay na nangyari, di ba, sa Senado, yung kaganapan diyan, yung katulad nung nasita siya o nakuha siya sa EDSA, di ba? Nawala naman siya doon. Talagang wala. Ako kuwan ko lang po yan opinion ko lang po Talagang para lumutang lang talaga yung pangalan kasi re-electionist, di ba? Parang gano'n. Pero opinion ko lang po yan wala po akong ginawa. Tapos yung nangyari nagkaroon ng sugat daw sa paa, di ba? Dahil sa kagagawan doon sa shooting na gano'n. Pero ang akin lang doon, di ba? Kung talagang mayroong kapansanan o mayroong iniindang sakit o hindi na makapansanan iniindang sakit sa kanyang paa, di pwede naman siya mag-leave, di ba? Mag-leave siya, mag-file siya ng leave. Diba? File siya ng leave. Karapatan niya, pero yung hindi siya nagpa-file ng leave, tapos hindi siya umaati ng mga session, binabayaran po siya ng sambayan ng Pilipino. Diba? Binabayaran ka po ng sambayan ng Pilipino. Nagbumula sa amin ng bayad na binabayad. Diba? Hindi, sabi nga ni Senate President Zubiri, hindi ka umaatin Gabang-gabat, diba? May iniindang sakit sa paa at hindi raw pero nakita naman siya umatin ng isang sortie sa political rally, di ba? Kaya yun ang tinatanong ngayon, sinasabi ni Mix Zubiri, di ba? Kung mayroon man iniinda, mag-file ka ng leave, hindi ka nagpa-file, hindi ka aatin, pero bayad ka naman, di ba? File ka ng leave para formal ang dating, di ba? Hindi, di ba? Dahil karapatan mo naman yan. Kung may iniinda nga naman, hindi ka. Di ba? At isa pa, di ba? Yung nangyari sa paa mo, tungkol sa trabaho, tungkol sa pagsushooting. Hindi naman trabaho, tungkol sa Senado. Magkaiba yun. Huwag nating kuhanin, di ba? Dinadahilan mo dahil nga una-una, di ba? Masakit yung paa mo. Opo, salamat. Nakita naman natin, talagang mahirap siyang maglakad. Di ba't di ka mag-leave? I-leave mo yung situation na yun. O di ba? Hindi ko lang alam kung talaga nag-file siya ng leave. Yun ang kinukuha ni Big Zubiri, di ba, bilang Senate President dati, di ba? Hindi ka umati ng session, pero di ba? Pero tuloy yung kwan mo, tuloy yung sweldo mo, di ba? Oo nga dapat, di ba? Kung nakalib ka, di tuloy yung sweldo, pero nakalib. I-formal mo, di ba? Ganun lang naman. Yun lang po ang napansin ko doon, di ba? Binigyan lang natin ng reaction. Kaya sabi ko nga, last na talaga sa akin.
sa akin, sa party ko, last na talaga yung mga artista diyan sa Senado. Sana naman, di ba, ako, sa party ko lang, hindi ko po kinukuha sa iba. Ako, siguro gusto ko, sa aking party, yung mga senador diyan na artista, sila na lang yung last. Ayoko, sana wala nang pumasok na artista sa Senado na mga bago. Yun lang naman ang kahilingan ko. Kasi parang hindi naman sa worth it yung mga ginagawa kay Bong Revilla. Marami naman bills yan, di ba? Kay Lito Lab, pero nakukuha na ko parang hindi na siya kaya, hindi na kasi Senado yan, gumagawa ng batas yan. Dapat talaga yung mga abogado o kaya mga tinatawag na talagang political science, yung talagang may kaalaman o papaano bumalangkas ng mga batas o papaano, di ba, i-handle yung mga katulad nga, di ba, ang chairman ng di ba, amendment ng Senado, di ba, yung pagkakalikot o paggagawa ng ating saligang batas para baguhin, di ba, si Robin Padilla. Bagamat sabi nga nila nakapag-aral ng criminology, pero masilang po kasi yung batas natin na ginagawa tapos ibibigay mo sa hindi naman abogado, di ba? Masilang po kasi yung saligang batas natin, siya yung pinakakon ng, di ba, chairman diyan sa pag-amend. Kung a-amend man yung batas natin, siya yun. Sa tingin ko parang hindi siya angkop, di ba? Hindi siya angkop para doon. Kasi dapat talaga abogado parte doon kasi masela ng ating yan yung ating yan yung ating diwa o ating kaluluwa ng Pilipinas, yung ating saligang batas. Kaya dapat bago gawin yung talaga magagaling. Hindi ko naman sinasabi na hindi magaling siya. Kaya lang yung kanyang di ba? Dapat abogado o dapat yung nakalagay diyan yung talagang magaling sa pagkukuha ng batas. Maraming kaalaman sa batas. Diba? Kaya yun lang naman po ang aking nakita at reaction, diba? Sa iba naman basta ako, last na talaga sila. Last na yung artista sa Senado. Yun lang naman po, opinion ko lang po. God bless po sa lahat. Sana nabigyan natin ng counting reaction at opinion yung mga kaganapan. At sana naman bigyan ng Ama yung ng mga kakatiwasayan ng kaisipan ng ating mga namumuno at bigyan ng matatalinong pamamaraan para magamit sa atin o may ibaba sa sambayan ng Pilipino ang kanilang mga ginagawa. Sana naman maging independent. Huwag yung sunod-sunuran sa kung sino nakaupo na Pangulo. Sana maging independent-minded yung mga senador talaga. Huwag pa didikta kung sino man namumuno. Ganun lang naman ang kahilingan ko. Sige po, God bless po. Maraming salamat po at sana nabigyan natin ng pagkakataon. Basta lagi kong sinasabi po, basta pag mali. Pag tama, doon tayo magsama-sama. God bless at thank you. Salamat po sa lahat. God bless po.